Naramdaman na lang ni Kriza ang pag-angat ng katawan niya sa maruming sahig ng abandonadong warehouse. Sa kabila ng panghihina ay naamoy niya pa rin ang pamilyar na pabangong gamit ni Nick. Nang makalapit na ito sa kanya, dala ng panghihina ay bumagsak siya sa mga bisig ng binata. At habang naroon ay naramdaman niyang safe na safe siya. Nang iangat niya ng lalabong mga matay natanaw niya, ang papalayong imahe ng abandonado at maruming warehouse kung saan nagbigay sa kanya ng kakaibang takot. Unti-unti nakaramdam ang dalaga nang kaginhawaan ng marinig ang malakas na pintig ng puso ni Nick. Kasabay ng malalaking hakbang nito papalayo sa lugar. Unti-unting kumalmang panginginig ng katawan ng dalaga sa sobrang takot sa mga dumukot sa kanila ni Natty. Hindi niya nalubos ma-imagine kung ano nang sinapit niya kung hindi dumating si Nick para iligtas siya. Nakahinga na siya doon ng mas maluwag kung kaya naman unti-unting sumara ng mga mata niya. Attorney Bentacourt, sambit niya sa nahihirapang boses. Inangat niya ang nanghihina niyang kamay upang ihawak lang iyon sa kwelyo na suot na damit ng abogado para siguraduhin na hindi lang siya basta namamalikmata sa kanya. Natigilan na sa paghakbang si Nick na umigting ang panga. Nakita niyang panghihina sa mga mata ng karganyang katawan ng dalaga. Bukod doon ay madungis din ito, nalilimahid sa alikabok at pawis. Parang hindi ang Krisa na kilala niya na malinis sa kanyang katawan, may kaartehan. Huwag kang mag-alala. Lumungyon ng ulo ni Krisa dahilan para maputol ang sasabihin ni Nick. Parang nanigas ang kanyang mga pat, hindi niya na magawang ihakbang pa ng mga sandaling iyon. Pinagmasdang mabuti ni Nick ang mukha ng dalaga, lalo pang nahalatang agarang pamumutla. Muling idinilat ni Krisa ang kanyang mga mata. Malabo ng paningin niya na parang binabalot na makapal na maitim na mga ulap. Pero alam niyang nakatingin pa rin sa kanyang abogado. Kanina, nauntog ang ulo ko sa padar na semento habang pilit na miilag akong mahawakan nila. Baka nagkaroon ng epekto yan sa utak ko, Attorney Bentacourt. Tulungan mo ko. Hindi pa ako pwedeng mawala at magpahinga. Marami pa akong gustong gawin. Ilalabas ko pang papa ko sa... Huwag ka na magsalita. Ano pinagsasabi mo dyan? Agad na putol ni Nick sa sinasabi ni Krisa. Kahibangan man pero bigla na siyang nag-alala sa sinasabi ni Krisa sa kanya. Anong mawawala? Walang mawawala. Mariing sambit ni Nick na muling tinuloy ang malalaking mga hakbang papalayo ng lugar. Dadaling kita sa ospital. Ang lahat ng sakit ay may gamot. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Ako nang bahala sa'yo. Ipapagamot kita. Pagkalabag niya sa katawan ng dalaga sa likod ng bahagi ng sasakyan, ay agad na itong nawalan ng malay. Nalamig ng katawan ni Nick na nagkukumahog na sumakay sa driver's seat at binuhay ang makina. Natatarantaman ay pinaharurot na niyang sasakyan papalayo ng lugar. Saglit lang naman yun na na-experience ni Krisa. Ilang segundo lang nawala ng malay ang dalaga, ngunit nang mahimasmasan na siya ay dumuwal ito ng dumuwal na animo ay nasusuka. Sobrang ipinag-alala pa yun ni Nick lalo na't sinabi nitong nauntog ang kanyang ulo. Dinampot na ni Nick ang cellphone niya upang tawagan ng tiyuhing doktor nang sa ganun ay bahagyang mapanatag ang loob niya. Oras na meron siyang kausap kahit na walang kasiguraduhan yon. Tito Lucas, pwede po ba kayong maistorbo? Sinit po ito. Itatanong ko lang po kung nasa ospital po kayo ngayon. Oo iho, bakit? Ano problema? Sagot ng doktor nakatapos lang sa pag-rounds niya sa mga pasyente niya. May dadalhin po sana akong kakilala sa ospital ngayon. Bakit? Ano nangyari? Nauntog daw pong ulo niya. Nag-aalala po kasi ako para nagsusuka siya. O sige, bilisan mo nang ma-check agad ang lagay niya. Nandyan na po kami in 10 minutes, Tito Lucas. Matapos na maputol ang tawag, ay nilingon ni Nick si Krisa na nakahiga pa rin sa likod ng kanyang sasakyan. Ilang segundo lang iyon. Ang sunod niyang ginawa ay puno ng pag-aalalang sinipat-sipat niyang babae. Sa rearview mirror, gusto niyang makarating na kaagad sa ospital. Kulang na lang din ay paliparin niyang sasakyan sa kalsada upang agad na makarating doon nang mapanatag na kaagad ang kalooban niya. Masakit bang ulo mo, Krisa? Kausap niya sa dalaga para kung sakali mabaling ang atensyon nito. Sa halip na sumagot ay maring ipinikit ni Krisa ang kanyang mga mata at mahinang dumaing sa sakit na nararamdaman niya. Nang hindi magsalita si Krisa, ay biglang naging problemado si Nick. Idagdag pang narinig niyang mahina nitong mga daing. Hindi mawalang sobrang pag-alala sa mga mata niya para sa dalaga na hindi niya naman dapat maramdaman dahil wala siyang pakialam.
Hangin dear, kumapit ka lang. Malapit na tayong makarating sa ospital. Sambit ni Nick sa malalim na boses. Nahihirapan man, hindi maitatanggi na feeling ni Criza ay ang swerte pa rin niya. Sa kabila ng magaspang na ugali noon ni Nick na ipinapakita sa kanya, may nagkukubli pa rin pala talagang kagandahan ng loob sa binata. Hindi niya man magawang magpasalamat ngayon. Pagbising niya, sigurado siyang labis niyang pasasalamatan ng binata sa ginawang pagsaklolo sa kanya sa kamay ng mga kidnappers. Malapit na tayo, natatanaw ko ng building ng hospital. Dagdag pa ni Nick upang bigyan ng pag-asa ang dalaga. Pagdating nila sa hospital ay dumiretso sila kaagad sa loob ng emergency room upang ma-check ang lagay ni Criza. Hindi na nila kailangang pumilap at maghintay ng turn nila na ayon sa protocol ng hospital gaano pa man ka-emergency. Ganun kabulok ang sistema sa bansa, lalo na kung mahirap ka. Wala namang problema sa kanya, Nick. Kumalma ka na. Hindi mo na kailangang mag-alala, iho. Saad ng doktor habang binabasa nito ang resulta ng laboratory at ibang test ni Criza. Kaya lang, kailangan niya manatili ng ilang araw pa dito sa ospital para obserbahan. Kahit 2 araw lang pwede na yon. Nakahinga pa ng mas maluwag doon si Nick na parang nabunutan na ng tinik sa kanyang dibdib. At least, safe ng dalaga, isa pa natitiyak niyang wala lang mga nangyari. Maraming salamat po Tito Lucas. Makahulog ang ngumitang doktor at pahapiyaw na sumulyap sa bandang kama ni Criza. Hindi nakaligtas sa mata ni Nick. Alam niyang may ibang ipinapahiwatig ito sa kanya. Siya nga pala, kaano-ano mo ba siya Nick? Girlfriend? Mabilis ang naging pag-iling ni Nick doon kasabay ng agarang pamumula na magkabila niyang tenga. Parang bigla tong kinabahan sa hindi inaasahang katanungan ng doktor. Hindi po Tito Lucas, kliyente ko lang po. Oh, kliyente mo lang. Kung makapag-alala ka, daig mo pa ang never mind. Hindi yan tinuloy ng doktor na nanunukso pa rin ng mga matang nakatuon kay Nick. Malapad na itong ngumisi sa abogado. Sige iho, asikasuhin mo na munang details ng kliyente mo para sa hospitalization procedures niya. Sasabihin ko rin ng nurse na kailangan makabitan ng IV ang pasyenteng kliyente mo lang naman. Ilang beses na tinangka ni Nick na mag-explain sa doktor dahil batid niyang na-misunderstood siya ng lalaki. Baka mamaya makarating pa yun sa kanyang ina. Ngunit sa bandang huli, tinikom na lang niya ang kanyang bibig. Ganon din naman ang iisipin niya kesyo magpaliwanag siya o hindi. Iba pa rin ang iisipin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Masasayang lang ang laway niya kakapaliwanag. Muling sinulyapan niya si Criza na bagamat may mali pa rin ay kapansin-pansin ang panghina ng kanyang katawan. Nawala ng takot sa kanyang puso. Inisip niya na safe na ito total ay nasa ospital na rin naman sila. Hindi na kailangan mag-alala kung anong maaring mangyari dito. Babalik ako Criza. Paalam niya sa dalaga kahit na hindi niya alam kung maintindihan siya nito. Pupunta lang ako ng nurse station para mag-fill up ng details mo nang ma-admit ka na. Pupuntahan kita dito kung may kailangan akong itanong. Narinig mo naman ang mga sinabi ng doktor kung anong kailangan mong gawin. Kailangan kang ma-confine kahit na mga 2 araw para panandali ang obserbahan. Tumango lang doon si Criza na nakatitig pa rin kay Nick. Saglit lang ako. Dagdag ni Nick na humakbang na palayo. Sa pagbalik ni Nick ay nalaman ng dalagang nagbayad nito ng hospital fees niya nang sa ganon ay ma-admit na siya. May swero na rin ang kamay ng dalaga. Ilang sandaling pagkabalik ni Nick ay dinala na rin sila ng nurse sa ward ng hospital. Walang imik na binantayan ni Nick si Criza na naupo sa gilid ng kama niya. Gustong kausapin to ng dalaga upang bayaran ang ginastos sa ospital. May natitira pa naman siyang amount sa account niya at alam niya sapat pa yon na pambayad. Subalit pinipigilan siya ng kanyang panghihina at panakan-dating na sakit ng ulo at medyo pagkahilo. Sa huli hindi niya nasabi, hihintayin na lang niya mas bumuti pang pakaramdam niya. Nariyan lang naman ng lalaki, alam din naman niya kung saan to nagtatrabaho. Sabihin mo sa akin kapag may masakit sa'yo, nang masabi natin sa doktor. Huwag mong tiisin para hindi mas lumala. Narito ka na, huwag mong isipin ang magiging gastos doon. Salamat Attorney Bentacourt. Naging malikot ang mga mata ni Nick. Gusto niyang hilingin sa dalaga na tawagin na lang siya sa pangalan niya. Ang weird lang at awkward sa pakaramdam niyang abogado pa rin ang tingin nito sa kanya sa kabila ng pagliligtas ng ginawa niya. Matulog ka na muna. Tanging nasabi ni Nick sa dalaga. Hindi niya kayang hilingin na tawagin siya sa pangalan gaya ng kanyang nais. Bumawi ka ng lakas na nawala kanina. Agad na tumalima doon si Criza na nakaramdam ng antok dala marahil ng gamot na inilagay sa IV niya. Nang magising ang dalaga ay wala ng karayom na nakalagay sa likod ng kanyang kamay.
May bulaklak na nakadikit doon na puting tape. Ayos na rin na pakiramdam niya. Nang tumingin siya sa labas ng bintana ay nakita niyang mas madilim na yon kumpara kaninang tinungo nilang ospital ni Nick. Hindi niya na rin alam kung anong oras na yon. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang bulto ng katawan ni Nick na nasa may bintana. Nakatalikod to sa kanya. Nakalagay sa tenga ang cellphone at may kausap sa kabilang linya. Gamit ang mihinang tono ng boses kaya hindi niya marinig. Umayos ng higa sa kama si Kriza at matamang pinagmasdan ang bawat galaw na nasabing abogado. Habang nasa likod ng binatang kanyang mga matay hindi niya napigilan ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nag-iwas siya ng tingin sa bulto nito na marahang hinaplos ang dibdib niya. Ano ba, Kriza? Lihim mo ba siyang pinagpapantasyahan? Umayos ka nga, hindi kayo pwede. Ang layo na agwat niyo, imposible rin na magustuhan ka niya dahil ex ka ni Alex. Pilit ni Chris ang kinalamay ang kanyang sarili. Hindi siya basta pwedeng mahulog sa panlabas na anyo ng aroganting abogado porket tinulungan siya nitong makaligtas. Utang na loob lang yon kaya parang napapalapit ng loob niya dito. No, Kriza, hindi pwedeng mahulog sa kanya. Bawal. Umikot na si Nick pagkatapos maputol ang tawag upang matagpuan lang ang paninitig ni Kriza sa kanyang likod. Tinaasan niya ng isang kilay ang dalaga. May kakaiba kasi sa mga titig ng mga mata nito na hindi niya mahulaan kung ano. Ang isipin na nagagandahang lalaki ito sa kanya ay nagbigay ng kakaibang sipa sa kanyang sikmura. Muntik na siyang mapangiti ng wala sa oras kung hindi niya lang napigilan. Gaano mo na ako katagal na pinagmamasdan? Seryoso niyang tanong. May gusto kang sabihin? Ano yon? Umiwas ng tingin si Kriza, ngunit hindi niya nagawang itago ang pamumula ng kanyang buong mukha kay Nick. Gusto ko sana uminom ng tubig. Saglit na nagbalik sa realidad ang isipan ni Nick na bahagyang nasaling ang ego. Mali ang akala niya. Sumeryoso pang titig ni Nick kay Kriza sa hindi inaasahang sagot. Ganun ba? Teka. Ang buong akala ni Kriza ay tatawag na nurse si Nick upang ipaasikaso siya. Subalit na pamulagat ang kanyang mga mata nang siya mismong kumuha ng tubig sa water dispenser. Sobrang importante naman niya ito. Nais siya pang gumawa noon kung pwede naman siyang iutos sa iba. Bawal ka pa ng malamig. Warm water na lang muna. Anito sa kalmadong tinig habang hinihintay na mapuno ang baso. Humakbang ito palapit sa gilid ng kanyang kama at bahagya siyang inalalayang bumangon at maupo. Napakislot na doon si Kriza nang hindi sinasadyang magdikit ang balat nila na parang biglang may invisible na kuryenteng dumaloy mula sa abogado. Patungo sa kanya. Gusto sanang bumitaw ni Kriza, subalit bagamat nakabawi ng lakas ay nangihina pa rin siya. Hindi niya magawang ikubli yun. Attorney Bentacourt, kaya ko ng sarili ko. Hindi, aalalayan na kita. Mamaya matapon pa sa katawan mong tubig, mababasa ka. Wala kang dalang ekstrang damit. Walang naging choice doon si Kriza kung hindi ang bahagyang sumandal sa dibdib ng abogadong yumakap ng isang braso sa kanyang katawan. Gusto niya yung tanggalin pero ayaw niya maging bastos ang dating. Kaya tiniis na lang niya kahit ang awkward ng itsura nila ngayon. Okay lang talaga ako. Seryosong tinignan ni Nick sa mata si Kriza. Naanimoy tila sinasabi nitong huwag siyang maging makulit at uminom na lang. Huwag niya nang gawing big deal yun. Maring tinikom na lang ng dalagang kanyang bibig at uminom na lang ng tubig mula sa basong hawak ni Nick. Habang ginagawa niya yon, ay naramdaman niyang mahigpit na pagyakap ni Nick sa kanya. O maaring ilusyon lang niyang lahat ng iyon. Bakit naman siya yayakapin ng abogado? Lumuwag lang yon nang biglang pumasok sa pintuan ng ward at pumasok ang doktor. Na may mapanukso na namang mga tingin sa kanila, lalo kay Nick na malikot ng mga mata. Kamusta nang pakiramdam mo, kliyente ni Nick? Napapahiyang iniwas ni Chris ang kanyang mukha sa baso ng tubig na hawak ng binata subalit may kakapalan talaga ng mukha si Nick na parang baliwala lang sa kanyang panunukso ng bagong pasok na doktor. Ay pilit niyang pinaubos yun sa dalaga na walang ibang choice kundi ang sundin ng gusto niya. Pinilit ni Chris na kalmahin ang kanyang sarili. Tito Lucas, nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo na nadamay lang itong si Kriza Aguilon sa kidnapping na nangyari sa kapatid kong si Nati kanina. Kilala mo naman yon. Huwag kang mag-alala tito, safe na rin naman ang kapatid ko. Kalmado pa rin ang boses na tura ni Nick. Nilingon na si Kriza matapos itong tumayo't hinarap ang doktor na parang walang nangyari. Isa nga pala siyang music teacher at dahil nakakatanda akong kapatid ni Nati, na may sala sa mga nangyari, tungkulin ko na po na ng kailangang gampanan sa mga kasalanan niya. I am just taking responsibility. Mahabang paliwanag ni Nick sa doktor. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa kanila.
Okay na yun na naging ligtas silang dalawa. Kumbinsidong sagot ng doktor kahit na hindi yun makikita sa mukha niya. Ganun palang tunay na nangyari kaya ang alalang-alala ka. Alam mo iho, hindi mo naman kailangang mag-explain. Nangalas ka na naman ng doktor sa kanyang tono. Humakbang na ito palapit kay Kriza upang i-check ito. Let me check her first, Nick. Bahagyang lumayo si Nick doon upang bigyan niya ng space ang doktor na makalapit sa dalaga. Malapad na napangiti ng doktor matapos ma-check ang mga vital signs ni Kriza. Nang dahil sa personal na pag-alaga ng isang Nick Bentacourt, ay malamang sa malamang na mabilis na bubuting kalagayan na pasyente. Panunukso pa ng doktor na para sa dalagang si Kriza ay may nakakalokong kahulugan. Namulan ang mukha ng dalaga nang dahil sa mga naisip niya, iniwas pa niyang kanyang mga mata sa dalawa. Hindi na rin nagkomento si Nick hanggang sa umalis ang doktor na may naiwang kakaibang ngiti sa kanyang labing kumindat-kindat pa kay Nick. Ikinailing na lang yun ng binata dahil bilang lalaki alam niyang ibig nitong ipahiwatig. Idagdag pa na sa ganong edad ay wala pa siyang seryosong karelasyon. Isa ito sa faktor na walang tigil na panunukso ng doktor. Binalit na nakakabinging katahimikan ng paligid pagkatapos na sumarang pintuan ng silid. Kinuha ni Chris ang cellphone niya upang tawagan sana ang kanyang madrasta. Napansin agad niya ni Nick na kanina pa panay ang mga lihim na sulyap sa kanya. Humahanap ng tamang pagkakataon upang kausapin ang dalagang biglang naging kakaibang pananahimik. Siya nga pala, tinawagan ko ng madrasta mo kanina. Sinabi ko na mawawala ka ng ilang araw para sa business trip. Pindang na tinignan siya ni Kriza. Business trip? Gustong matawa ng dalaga sa rason ni Nick. Anong gagawin ko sa business trip kung isa akong music teacher? Naniwala ba sa'yo si tita? Pagdududahan ka nun. Hindi siya sinagot ni Nick. Akala niya ba matalinong abogadong to? Bakit ganun ang dahilan niya? Sa dami-dami ng pwedeng idahilan, yung pang-lame pa talaga. Gustuhin man ng dalagang kunin ang opinion niya, ay pinili na lang niyang hindi. Naramdaman ng binata ang pagiging awkward at kawalang kasiyahan sa mukha ni Kriza sa mga sinabi niya. Siya nga pala, inutusan kong assistant ko na magdala ng pagkain dito. Gutom ka na ba? Hintay-hintay na lang natin. Hindi na nakapagpigil si Kriza. Gusto niyang malaman ng dahilan kung bakit na lang ganito kaalagang lalaki sa kanya. Sagutin mo na muna ang tanong ko, Attorney Bentacourt. Ginagawa mo bang lahat ng ito dahil natatakot kang sirain kung malinis na reputasyon at kasiyahan ng kapatid mo? Natawa na si Nick nang marinig yun ng kay Kriza. Bahagyang nakahilig siya sa bedside table ng kama. Hawak ang cellphone at kasalukuyang kausap ng assistant through chat. Anong pinagsasabi mo dyan? Anong natatakot ako para sa kapatid ko? Sa tingin mo, ano naman ang kaya mong gawin? Hindi sumagot si Kriza. Medyo napahiya sa kanyang sinabi. Oo nga pala, masyadong maliit ang tingin ng abogado sa kanya. Maliit na alikabok na hindi makakaapekto sa kanila. Sa tingin mo ba, kaya mo pa bang agawin ng fiancé niya sa kanya? Matagal na nakapili sa inyong dalawa si Alex, Kriza. Tanggapin mo na lang yon. Mag-move on ka na. Luke, wala na siyang pakialam sa'yo. Kalimutan mo ng lalaking yon dahil hindi ka na niya babalikan anuman ang mangyari. Turan pa nitong para bang siguradong sigurado sa kanyang mga pinagsasabi. Nasaling ang damdamin ni Kriza doon, hindi dahil kay Alex. Sobrang nakakainsulto lang para sa kanya ganun ang tingin ng abogado sa kanya. Kumulupang dugo ng dalaga na malakas pang humagalpak ng tawa si Nick na animoy siya at nang nangyari sa kanila ni Alex. Ang pinagtatawa nito, para kay Kriza, gwapo naman ito kaya lang masamang ugalit mukhang hindi nag-iisip sa lahat ng binibitawan niyang mga salita. Nang dahil doon ay agad na burang kaunting paghanga sa puso ng dalaga para sa binata. Napalitan niya na sobrang pagkairita, yung tipong gusto niyang suntukin ng nguso nito nang matigil na sa pang-aasar na pagtawa. Walang gatol na inirapan niyang binata at tinalikuran upang humarap sa kabilang direksyon. Ayaw na niya makipag-usap sa kanya kasi tumaas lang ang dugo niya. Tinamaan ka, no? Masakit talagang sampal na katotohanan, Kriza, kaya hanggat maarit maaga pa'y tigilan mo ng ginagawang pag-iilusyon na muli kayo magkakabalikan ng dati mong nobyo. Pinagkrus ni Nick ang dalawa niyang binti, lumawak pang ngisi niyang makapagkit sa labi. Lumalim pang tingin niya sa likod ng dalagang nakaharap sa kanya habang halata ng sobrang pagkapikon. Walang tunog na tumawang binata, tuwang-tuwa siya na naiinis ang dalagang halatang talunan. Tss, akala mo talaga kung sinong lalaking ito, wala rin naman siyang love life kagaya ko. Tahimik na himutok ni Kriza na halos tumarak ang mga mata sa ginagawang pagpapaikot niya ng lihim doon. Pagkalipas ng kalahating oras ay dumating ang assistant ni Nick, dalang inutos na abogadong pagkain ni Kriza.
Naburong mga mata ng assistant kay Kriza, papasok niya sa salid at makita tong nakahiga sa kama. Pamilyar sa kanyang mukha ng babae. Sigurado siyang nakita na niyang mukhang iyon. Maya-maya pa'y napapitik na ito ng daliri niya nang maalala kung saan niya unang nakitang babaeng yon. Sabi na nga ba nagkita na tayo dati. Friendly ang tono ng wika ng assistant kay Kriza na malapad ang ngumiti sa dalaga. Sa harapan ng elevator doon sa Benta Corte Law Firm talaga. Ano? Ahon ng ulo ni Kriza na akala mo'y kung sino magkaibigan sila ng assistant ni Nick doon. Kailan naman yun? Sabat ni Nick na hindi natutuwa sa ginagawang pag-uusap ng dalawa sa kanyang harapan. Mukhang hindi ko maalala nagkita na kayo sa personal. Sumili ng kakaibang ngiti sa labi ng assistant, iba ang tono ng abogado ng amo. Ang buong akala niya mamamalikmata lang siya. Hindi rin maunawaan ng assistant na maayos ang trato sa kanya ng amo gayong dati natatandaan niyang sinisigawan ito sa harap ng elevator at halos sayo tingnan at makausap. Tapos ngayon makikita niya kung paano nagpapaalipin dito ang kanyang among abogado. Napaka-imposible. Nakakahinalang kilos ng attorney na to. Sir, akin na yung dala mo. Pwede ka nang lumabas ng silid. Sir, sandali. Hindi mo malang ba ako imbitahing pumasok kung hindi kayo maupo sandali? Ang haba ng sinuong kong traffic papunta sa lugar na to tapos ganun-ganun lang yon. Hindi ka na kailangan dito. Labas na, umalis ka na. Matigas na utos ni Nick na buhol ng mga kilay niya. Walang nagawang assistant kung hindi ang umalis gaya ng hiling ng kanyang amo. Dahil kahit naigit niya, hindi pa rin siya mananalo sa abogado. Baka tanggalan pa siya nito ng trabaho. Bangon na, Kriza. Nandito na pagkain mo. Kumain ka na muna bago matulog ulit. At magpahinga nang gumaling ka kagad. Bad mood pa rin ng mga sandaling yung si Kriza. Iniwasan na naman yung binatang tingnan. Hindi pa nawawalang iritasyon niyang nasa kanyang himaymay kanina. Gutom na siya at ang plano niya sana'y tiisin yun. Pero baka lalo siyang manginat kung ano pang mangyari sa kanya kung kaya naman tinanggal na niyang kaartehan sa katawan niya. Isinantabi na lang muna niyang galit niya para sa binata ng malamanan ang kanina pa kumakalam niyang sikmura. Salamat, Attorney Bentacourt. Labas sa ilong niyang wika, bumangon na si Kriza nang humakbang palapit si Nick sa kama upang ibigay ang dala ng assistant niya. Inilapag ng binata yun sa table ng kama. Binuksan na ni Chris ang lalagyan ng pagkain at nadismaya siya sa nakita. Ngunit hindi niya yun pinahalata sa abogadong nasa kanya pa rin ang mga mata. Soup lang yun. Naisip ni Chris na paano siya mabubusog at lalakas kung soft food lang yun at hindi solid food. Hindi yun mabigat si Chan kaya paano nito maibisan ng gutom na nararamdaman. At mukhang kulang na kulang. Hindi na lang siya nagreklamo kahit gusto na niyang sabihin na hindi siya mabubusog sa pagkain itong pinabili. Ang buong akala pa naman niya marami yun. Yung animo malafiestahan, pwede naman siyang kumain mamaya ng iba. Magpa-deliver, ganun at walang magagawa doon ng abogado. Kain tayo. Sige na, sayo talaga yan. Ubusin mo na lang para hindi masayang. Mababa ang tono ng abogado, parang nangaamo. Sa mga sandaling yun parang hinaplos ang puso ni Kriza. Hindi niya inaasahan na magiging concern ang tono ng lalaki. Maraming salamat, Attorney Bentacourt. Tumango lang si Nick na hinarap muli ang cellphone. Busy pa rin siya na i-handle ang mga trabaho sa hawak na cellphone. You're welcome, Chris. Sa totoo lang may iba akong intention kung kaya ginawa ko yon. Intention ko na hindi ko na muna sasabihin ngayon kundi sa takdang panahon, hindi na muna kita sisingilin. Saka na kapag kailangan ko na. Blanco natigilan ng dalagat na pawi ang ngiti. Pambihira, nakalimutan niyang si Nick Bentacourt nga palang kaharap niya hindi ibang lalaki. Doon na pagtanto ng utang na loob na nga pala ditong pagkasalba sa kanya sa tiyak na kapahamakan. And, knowing his traits, alam niyang hindi to basta-basta papayag na mabaliwala lang ang lahat ng pinaghirapan nito ngayon. Dapat ay meron tong kapalit. Oo nga pala, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Puno ng tabang at pagkairitang tugon ni Krisa sa lalaki na kangisi. Hindi yon sineryoso ni Nick na kumindat pa upang asarin ng dalaga. Nagdiwang pang kanyang kalooban nang makitang matagumpay niyang naasar si Krisa. Base sa hilat siya ng mukha nitong biglang nawala ng panlasa. Really? Bakit hindi mo na lang sabihin ngayon? Patatagalin mo pa, ganun din naman yon. Singilin mo na ako, Attorney Bentacourt. Huwag mo nang patagalin pa. Huwag kang magmadali, baby. Hindi pa nga ng tamang panahon. Lalo pang sumiglang tono ng boses ni Nick na halatang tuwang-tuwa na sa itsura ni Kriza. Saka na, huwag kang magmadali. Let's take it slowly, alright? Ani pang sensual na dinilaan ng kanyang mapulang labi. Napaiwas na ng tingin sa kanya si Kriza na namumula na. Baby? Kailan pa siya naging baby ng damuhong to? Parang niyayakap ang sariling hinahaplos niya magkabilang braso.
Dahil sa mga nanindig niyang balahibo, nakakakilabot ang salitang yon ng kaharap niyang lalaki. Parang ibang tao. So paano? Aalis na muna ako. Meron pa akong kailangang asikasuhin, kaya maiwan na muna kita dito. Huwag ka magdalawang isip na tawagan ako o i-chat kapag may kailangan ka. Tandaan mo, 2 araw ka magpapahinga dito. Hindi ka pwedeng umalis at takasan ako. Ibinili na rin kita sa mga nurses kung kaya naman wala kang dapat alalahanin. Just stay here. Isipin mong tunay kang nasa trip. Tumango lang siya at hinarap ang pagkain niya. Binalot na nakakabinging katahimikan ng paligid ng sandaling sumarang pintot na iwang mag-isa ang ward. Hindi yung pang VIP, nagkataon lang na siya na nandun ng pasyente so parang inupahan na rin niyang buong lugar. Nakatipid pa siya doon. Nilapat ni Krisa sa kama ang likod matapos niyang kumain. Bagamat hindi komportable, sinara na lang niyang mga mata. Ang buong akala niya gabing-gabi na yon at matagal na siyang nakatulog. Ngunit pagdilat muli ng kanyang mga mata ay halos 20 minutes pa lang siyang naidlip. Sinulyapan niyang bintanang hindi na isara ni Nick. Ang kortina bago ito umalis kanina. Sa may gilid lang iyon. Wala mang sound, nakikita niyang anino ng sayaw ng mga dahon at sanga ng puno na nakatanim malapit sa may bintana. Bumaba ng kama si Chris at inilang hakbang ang papunta sa may bintana. May mini garden sa ibaba noon na maraming tanim na mga halamang namumulaklak na hindi pamilyar sa dalaga kung anong mga pangalan. Mga bulaklak na unti-unting sumisibol ng mga munting talutot sa unang bahagi ng napapalapit na tag-araw sa bansa. Sa tanawing iyon biglang nahalina si Kriza na bumaba doon. Pakiramdam niya, makakatulong sa kanyang mabilis na paggaling kung maglalakad-lakad siya ng ilang minuto. Ilang sandali pa'y umapak ng hubad ng mga paa ng dalaga sa berdeng damo na nakatanim ng bermuda. Malapad siyang napangiti na maramdamang may pagkakomportable at kiliti ang mga talampakan. Gumanda ng paligid ng dahil sa liwanag ng buwan, idagdag pang kalat-kalat na mga bituin sa langit na parang mga perlas. Tamang-tama yun sa tahimik na gabi. Oh, narinig ni Krisa na ungol na bumasag sa katahimikan at dahilan upang matigilan siya sa kanyang mabagal na paghakbang. Halikan mo pa ako ulit, Alex. Painitin mong gabing ito ng malamig. Ano kayang narinig na ni Krisa? Sino kayang babaeng kaulayo ni Alex at ano kayang hinihinging kapalit ni Nick kapalit ng pagligtas niya sa buhay ni Krisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.